Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo upang magsimula po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang banal mong tahanan. Jesus. Amen. Awitin po natin ang dakila kay Yahweh.
Awitin po natin ang yakap. Tuloy po tayo pagpasaya sa
Sa kabila ng lahat, o Diyos, salamat sa iyong mayakap. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ito. Tunay na lang ang mga yakap at mga pangako. Lord, ang bibigay pag-asa sa amin sa bawat araw. Sa bawat pagsubok na kinakaharap, Panginoon. Ang salita mo, Lord, nasa puso namin, Panginoon. Patuloy niyo ang buhay ng puso ng bawat isa. At ngayon, umaga, Panginoon, handa niyo ang aming puso. Maraming salamat po. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong maupo. Tayo po ay patuloy na dumako sa pananalangin sa sandali po ito. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan, O Diyos, sa aming pong buhay. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Salamat sa umaga pong ito, sa isang pagpupuri, pagsamba sa iyo, na ikaw lamang po ang itinataas at pinaparangalan. Salamat, Lord, sapagkat ang iyong pag-ibig ay tunay at tapat sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, sa umaga po ito, patuloy po kaming magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Lord, salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Salamat sa iyong pag-iingat, pagkalinga, sa mga biyaya, Panginoon, na laging nakalaan at dalangin ko po, Lord, sa panibagong taon na ito na ipinagkaloob mo po sa kanila. Dumadalangin po ako na maranasan po nila, O Diyos, ang muli pagkalinga mo po. Na maranasan po muli nila ang iyong pagsama. Lord, dalangin ko po, kapag tagumpayin mo po sila, at dalangin ko po ang kanilang pananampalataya, mas lalo pang lumago at lumalim, maranasan kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. At maging kagamit-gamit po sila, O Diyos, sa iyong pagkasan. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy mo pong, kung meron man pong, Lord, nagsa-celebrate sa mga kapatid po namin, patuloy mo pong patatagin ang kanilang pagsasama. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, Panginoon, ay patuloy na dalangin ko po, mas lalo pang maging matatag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At Lord, ang bigis ng pag-ibig mo po ay manatili. Sa umaga po ito, salamat din, Panginoon, sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan. Mga kahilingan na kung saan, Lord, nakasumpong, Lord, ng katugunan sa iyo sapagkat tapat ka sa iyong pangako na ang iyong sabi sa iyong mga salita na sa sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. Lord, sa umaga po ito, kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aming tinataas.
Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sa mga kapatid po namin na may karamdaman, Lord, Ikaw po ang Diyos na magpagaling po sa kanila. Sa pangalan mo po, Panginoong Yesus, ay maranasan po nila ang kagalingan. Ikaw ang Diyos na aming Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoong Yesus. At sa iyo po sila ipinagkakatiwala. Sa sandali po ito, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo. Ang isa po naming kapatid na hanggang ngayon ay nasa ospital pa, si Nanay Leonie, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo na ang iyong pagsama, ang iyong Lord kapangyarihan, maranasan po niya, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na humawak po sa Kanya. Ikaw ang Diyos na patuloy na mag-ingat at muli mo po siyang ibangon, Panginoon. Lord, sa higaan ng karamdaman, maranasan niyang muli ang kalakasan. Maranasan niya, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na maaasahan po namin. Sa panahon, Lord, ng mga karamdaman na mayroon kami. Sa panahon na dumaranas kami ng iba't ibang pagsubok. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang kahilingan sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid, Ikaw ang Diyos na magbunok ng anumang pangangailangan po nila. Dalangin ko rin, O Diyos, makita po nila yung kahalagahan ng pagsunod sa iyong pamantayan na siyang may pangakong pagpapala na gaya, Panginoon, ang sinasabi sa iyong mga salita. Lord, na ang sumusunod sa iyo ay sumusunod sa kanila ang pagpapala. Sapagkat ang pagsunod sa iyong kautusan ay may hatid na biyaya. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Lord, kaya yung pamantayan ng iyong salita ay lagi po namin panghawakan, lagi po namin sundan upang sa mga pangangailangan po namin. Ang sabi mo po, O Diyos, kapag inunan namin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian, ang lahat ng bagay ay daragdag mo na lang po sa amin. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang mga kahilingan patungkol sa mga suliranin, kung meron mang mga, Lord, problema, pagsubok na pinagdadaanan ng aking mga kapatid, tulungan mo po sila, O Diyos, na ma-overcome ang lahat po ng ito, mapagtagumpayan nila sa tulong at lakas na nagmumula po sa iyo. Lord, Ikaw ang Diyos na magpatatag sa kanilang pananampalataya. At sa panahon ng pagsubok, makita po nila, Panginoon, yung iyong mga plano. Makita po nila, Panginoon, yung mga pagtutuwid sa maaaring mga maling, Lord, pamamaraan ng buhay. Mga mali na nais mo pong baguhin, na nais mo pong ituwid upang maging angkop ang kanilang buhay sa iyo. Lord, na ang pagsubok, Panginoon, ay nagtuturo po sa amin na kung sino ka, kung ano ang nais mo po sa aming buhay. Lord, patuloy namang hawakan po ang bawat isa sa iyong mga salita at sundin ang buong puso ang lahat, Lord, ng iyong inuutos, ng iyong pamantayan. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga, Lord, sa pag-iingat sa kanilang pamilya, gabayan mo po ang aking mga kapatid, gabayan mo po ang kanilang mga sa buhay na itinadalangin, itinataas po sa iyo. Sa umaga po ito, Lord, dalangin ko po, ihanda mo po ang aming sarili, ang aming pagkatao. Kung meron pa man po nakikitang karumihan sa aming puso, sa aming isip, sa aming pagkatao, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Ihanda mo po kami, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso upang sa aming pakikinig ay mapagpala mo po kami ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos. Sa pamamagitan ng iyong salita ay mangusap po sa aming puso at isipan na ang lahat ng iyong salita ay aming po isa puso at isa buhay sapagkat ito po ang nararapat. At doon po dumarating yung pagbabago sa aming buhay sa pamamagitan ng paglakad, pagsunod, pagsasabuhay ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa umaga po ito. Maingat po namin ibinabalik sa iyo lahat ng papuri, pagwalhati, pagsamba at pasasalamat
Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aking sama at panalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Happy Sunday po sa ating lahat. Para naman po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Youth Service every Saturday at 4 p.m. Inaanyahan po namin ang lahat ng mga kabataan na dumalo every Saturday 4 p.m. po sa ating Youth Service. Santa Cena Sunday Service July 7, 2024, 9:30 a.m. Ang speaker po natin ay si Pastor Manny Castro. Worship leader, Brother John Kirch. Tithes and offering encouragement, Sister Laarnia Acosta. Usher, Sister Susan Lozada. And flower sponsor, Sister Linda Trinidad. Midweek Service and Prayer Meeting, July 4, 2024, 7 p.m. Ang ating pong speaker si Brother Reynan Lozada. Worship leader, Sister Jasmine Morbon. Usher, Brother Ray Acosta. Ang testimony po natin ay si Brother John Kirch. IRM Ministry Montalban, Aita Community Mission every Saturday 8 a.m. Naanyahan po ang lahat ng kapisanan na makiisa sa pagtulong sa pagmimisyon sa mga Aita community. One Way, VBS 2024 July 6, 9 a.m. to 3 p.m. Dito po sa ating church, IRM Manggahan Church. Thank you for the flower sponsor, Pantaleon Family. Para naman po sa ating special number, ayan, may special number po tayo, si Sister Princess Dimasaka. Ipapakita po natin ang video dito sa screen. Stop praying always. So today, I'm going to sing a song called Don't Stop Praying by Matthew West. But first, let's open up in prayer. God, I pray that you'll always encourage us to keep on praying, even when we are facing hardships and need. What's your impossible? Lord? I need a miracle. What's barely got you hanging by a single thread? What looks so hopeless now? What weighs your heart with doubt? You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you cry till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. You wonder until you can bow your head in one more time. Don't stop praying. Don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door and let your knees wear up the floor. Don't stop believing, 'cause mountains move with just a little faith. And your Father's heard every single word that you're saying. So don't stop praying. God, I pray that we're always going to keep on praying. Amen. God bless you. Maraming salamat po sa Brother Francis. Palakpakan po natin. Para naman po sa ating God's message. Ito po ay galing sa ibang bansa pa. Ito, ang ating speaker po ay si Sister Elaine Dimasaka. Yan, palakpakan po natin ang kanyang book. Ako po ay lumalaga sa Christmas at Chester namin. It's a great privilege and honor here in Westin, Magdalena Resort at Winning, Illinois. So maraming pong salamat sa mga kaitulong ng Diyos po sa akin. It's a great honor and privilege na ngayon pong buwan ng June. It's a mid-year. At ito nga naman po buwan ng June ay marami na naman po into marriage and to childhood. Because kung is a Roman goddess, nakapag-try pinipili na po mga June ay in the year. So, una na ang June ay here po sa America, sa Lawicard. June is a month of summer. So, let's celebrate the month of June. More laughter, more blessings, more good stuff, more happiness.
bless the community, bless the stress ng buhay natin. Sabi po, gagawin natin ang buwan ng June na tayo ay masaya at enjoy na po natin. Nagsimula na po na to. Kasi for 6 more months na po at the same time, ito na nga naman po na ating pasakaya na nakabilis at ito na naman po na hugot na no at hindi na po araw na kung saan po ay nalagyan ng mga natin 2024 at sa susunod ay 2025 na kung saan dati natin ano po nagkaroon ng ayan ang ating Panginoon our Lord Jesus Christ mas ay natin oras, panahon, at mga taon na hindi natin namamagitan. At lahat, mga nagtatang mga ideas, ano po, kaya yan naman, enjoy natin. Buhay, at tayo po maging masaya. Araw-araw, at ating po mga panahon at pagkakabalik sa atin, ng ating po Panginoon Jesus. Po sa malakas na tunog ng hangin at ngayon po ay napakatahimik na aking kapaligiran sapagkat ating pong tutuunan sa mga oras na ito ang salita po ng ating Panginoong Jesus. So every morning is God's way saying one more time, go, make a difference, touch one's heart, inspire one's soul, and encourage one's mind. So mayroong dalawa po na namatay at pumunta sa langit at sinalubong ni San Pedro sa pearly gates. Isang kaskaserong taxi driver at isang po na preacher. So una niyang tinawag ay yung pong kaskaserong taxi driver. Sabi niya, halika, sabi papakita ko sa iyo kung anong klaseng tirahan meron ka rin sa langit. So pinakita niyo po ay isang napakalaking mansyon at laking gulat po nung kaskaserong taxi driver at sabi niya, oh, napakaganda na hindi ko na-expect po na ganito pala ang ating tirahan sa langit. At ang sabi ni St. Peter, oo, sapagkat anuman ang isipin mo sa mansyon na to ay tunay na nandiyan sa loob, like malaking bowling alley, malaking swimming pool, name it. Lahat ng isipin mo ay nandiyan. Sa Matapos naman po ay tinawag na yung isang preacher, sabi niya, halika tuturo ko sa iyo. At tinuro ni San Pedro na isang tagpi-tagpi at isang silang higaan. Ang sabi ng preacher, bakit ito naman po ang aking tirahan samantala ako'y nagsisermon, ako ay nagme-mensahe ng salita ng Diyos. At ang sabi po ni San Pedro, nagsisermon ka, nagmensahe ka ng salita ng Diyos, at ang lahat naman na nakikinig ay natutulog. Samantala itong kaskaserong taxi driver na ito, na lahat ng sumakay sa kanya ay nagdadasal. So ngayon po, kung gusto niyo po ng mansyon sa langit, huwag kayong matutulog. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. At pakisabi sa kabila, maging mapagdasal ka. So again, sabi mo maging mapagdasal ka. So tunay na po na inaanyayahan ko kayo na tumayo at ating pumbuksan, ating pong ang Biblia sa aklat po ni Romans chapter 12 verse 2. So simulan kita po, ating nagdala po, sabi po niyo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So sabihin ng Tagalog po, huwag kayong makiamin sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayo'y magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ay po salamat sa mga oras at pagkakataon ito. Kami po, Panginoon, ay Lord, na nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at pagkakataon na kalit-ingatan mo, Lord. Amin po, Panginoon, hinihingi at welcome ang presensya ng iyong Espiritu Santo na pagkakatumigo sa aming kalagitnaan upang maunawaan po namin ang mga salita at patuloy, Lord, kami na lumakat sa iyong kalooban. Ikaw ang maghari. Linis po kami, Panginoon, patawarin anumang pagkakasala sa aming mga puso at patuloy kami, Lord, na maging karapat-dapat sa iyong harapan.
Ito po ang aming dalangin sa mga sa pangalan. Pero sabi na, Amen and Amen. So ito po ay nakikita po natin ano po sa marka na po natin po ang mga positive living in a negative world. Tunay na naman po na tayo ay nabubuhay sa mundo na kung saan magbabasa ka ng dyaryo, makikinig ka ng radyo, na lahat hindi po gera po sa Ukraine, sa Israel, at ngayon daw po ay Philippines versus China, Philippines, po kundi mga rape, hold up, mga killing, ano po, mga iba't iba ng bacteria, viruses, taas ng bilihin, na may mga iba't ibang corruption, na saan ka naman nakakita na nagnanakaw na nakabalong bayan na ginagalang pa na po yung mga government official. So sa ating pong paligiran na po, na tunay nga naman nakikita natin at iba-iba po na kung paano po dinidevelop ay napakadali din sirain sa ating pong kapaligiran. So tingnan po natin from 1950 na po, yung development to 2021. At naman po noon, mga gadgets, sa galing po magbago. Ito po nakita sa Plaza Santa Cruz, ano po, kung noon ay hindi po ganun napakagaganda naman sa ngayon po ay super ganda. Lalo sa pagig, ano po, military. So, makikita po natin na napakaganda ng creation ng ating Panginoon. Ngunit ito po ay sinisira ng mga tao din. Samantala po, ano po ang bilihin. Sa isa daw po family living, kung gusto mo daw po ng decent life, kung meron ka at least 3 na maliit na anak, ay kinikita ka ng 1,000 a day. That is equivalent to 20,000. No po? So, andyan na po yung recreation, no po, iba't ibang mga other expenses. No? So, nakita ko paano po kaya kung wala ka 1,000 a day, no? Kaya sakit na. Kakaisip-isip ko saan mo kukunin. Sa tuwing ito po ay nakikita po namin dahil sa anuman kalagayan sa iba't iba. So ito po ay nakita natin from the time and generation na kung saan ang Old Testament wherein that Adam ay nagkaroon po ng isa po na pagkakasala. Kaya kung sabi ni Lord, curse that ground. Na po yung pagsumpa sa iyong nasinutuloy sa curse the ground for your sake, ano po? And in the blood of Jesus Christ, wala nga po yung sumpa, ano po, sapagkat tayo bilang mananampalataya ay ginagandol na sinubong natin, sinilibig natin ng ating buhay sa Panginoon ay nakatayo na po tayo sa kung saan na tunay ng banal na Espiritu ang siya po natin kasama. So, one of the fastest growing economies, ano po, according to the economy na po na survey for po sa alam specific kung ito po really growing ano po in the Philippines. So from then, stand up po, nag-Duterte, tumaas, at gumanda ang mga iba't-ibang structure. So mga tao po before 7.7 billion and now it's going to 8.1 billion. At ito po sinulat ni Apostol Pablo between 56, 57 AD. At ito po ay summary na po. Ito po ay pinakita about Christian theology, salvation, God's perfect plan, about faith, at the living sacrifices to our Lord Jesus Christ. So dito sa Chicago po, balitang balita ang gun violence. Araw-araw po, ilan ang may parilan at ang mga pangyayari. Kaya nga po, diba, nabalitaan din po yung mega church ano po, sa Texas ni Pastor Joel Austin ng Lakewood, sa isa pong babae na offered gunfire na meron 2 anak at meron pong napatay at meron din pong mga tinamaan. So, atin po ngayon tututukan is about our mind po, yung mga pag-iisip. Kaya sa ating pong brain ay tunay nga naman po na marami pong mga katanungan. Iba't ibang question, iba't iba po ng mga why, when, what. Katulad ng kabilin ko, ako, nasa isip mo, ako tinatamad ako. Tunay nga naman na wala akong energy. Kasi nasa isip mo, ako, wala kami ngayon ng magandang relasyon, ng jowa mo, o may bisita ka, wala ka sa mood, sa iba't iba, na nawawala sa isip mo, no? Na kung itindahan ako, wala ka sa benta ngayon. So nagtatalo. Kaya sa utak natin, because mind is the battlefield, and in theory, po, ang
mind is an element of a person that enables to them to be aware of what's happening in the world. So, kaya nga po, di ba, pag pinanganak ka, no, yung brain is an empty shell. So, walang laman yan. Kaya gawin mo sa bata, pag dito na maliit, pinanganak, tuturuan mo siya kasi nag-absorb siya ng iba't ibang mga bagay na tinuturo mo. Kaya, as the time lumalaki, naglalagay ka, kaya nga nag-aaral, kasi na-acquire ang education and ang learning from this world. That is the knowledge, you know. And knowledge is only from the time na nararanasan mo at nakikita, tinuturo sa paligid natin. And unlike the wisdom is always asking the wisdom that only comes from our Lord Jesus Christ. Kaya, yan ang mga tanong, no? Diyan naglalaban-laban. Sapagkat ito is also mental process na kung saan nag-reflect sa ating physical. Kami sa gigising ka, ako, ang ganda-ganda ng pakaramdam mo. So, yung emotions mo, ay tunay nga naman sumusunod doon sa naiisip mo. It's also like a mind is yung nagre-reflect siya. Kasi nga, marami mga naku, wala pa yung asawa mo, nagsiselos ka. Naku, ano ba, hindi pa tumagay. Sino kaya kasama na? Sino kaya nag-text ka? So, ang daming gumugulo at ang daming mga tanong sa iyong kaisipan. Kaya kung napakahalaga po, na ito po ay makikita natin because negativity, life is the worst. And positivity, oh, what a lovely day. Kaya yung mga taong mahilig sa mga negative, kaya yung mga taong mukhang matabandana, or madaling tumanda, yung mga negative na mga bagay na, naku, ano kaya, wala kang sasainin, wala kang kakainin, naku, hindi pa siya dumarating, baka napahamak na, disgrasya, na-hold. So, ang dami, there's always time, yung mga nag-iisip. Kaya kami nagre-reflect, ang buhay, ganyan, naku, is the worst. Pero pag ikaw may positibo, life is beautiful. No? At parang kang may ngiti. Kaya may mga in love, di ba? Pag may in love sila, may mga kulot sa labi. Minsan tumatawa kahit na wala nang ini-smile, wala nang pinatawanan. Pero delikado rin yung pag mag-isa ka, tumatawa ka, no? Parang kang meron. So, bakit hindi mo yung katabi mo? Kung yung ba ay positive or yung by negative, makikita mo kung pogi at maganda. Of course, meron yung positive. Yan. Yan po ang ating dapat. So, tatlong bagay gusto ko po na ituro kung saan paano po tayo magiging positive. Sa mundo na ating ginagalawan na puro po nararanasan natin, mga hirap sa iba't ibang paligid. Yan po, yan po, negative ang utak mo, tulong ka ng mga galit, na kahit na noong pagkatagal-tagal na hindi mo pinapatawad ngayon, kaya hindi rin pula daw yung mga utak mo. So, yung restless, ashamed, hurt, afraid. So, paano po ikaw may power, energetic, yan. So, thankful, hopeful, relaxed, at meron kang happy, adrenaline mo, na palagi kang masaya, na palagi kang merong ligaya sa iyong puso. So number one na gusto ko po i-share is count your blessings. So count your blessings, name it one by one. So meron pong awit niyan. So ang blessing, hindi lang po nakikita natin because of the materials. Kasi ang worldly things at ang mga mundo po nabibilang po about the material things like dream house and that, may sasakyan ka, meron kang milyon at alibo sa bangko, meron kang career, meron kang dream na happy family. So, count your blessing. In Christian perspective, ang blessing po na dapat po natin makita sa ating sarili, yung gumigising tayo na masaya ka, na gumigising ka ng may pag-asa ka, na gumigising ka na isang araw, ikaw ay buhay, at ikaw ay binigyan ng Diyos ng kalakasan, ng magandang kalusugan, na mayroon kang magandang perspektibo sa buhay mo. Hindi gising ka, ay naku, galit ka sa mundo. Kaya tuloy, simula nung araw pala na umaga si Rana, kasi inumpisahan mo na umaga. Kaya nasabi, nagkabi ka na ba? Kape, kausapin ang Panginoon.
every day. O baka naman kapinagalitan ka, o naman di ka kapinili, no po? So, mahalaga yung meron tayong ugnayan sa okay, start the day right. Ano ba natin na ang dami natin dapat kung bilangin ang biyaya ng Diyos na maaaring nabubulagan tayo na natin nakikita. Kaya sabi mo, naku, may tulong yung bubong ko. Sabi na, talaga may tulong. Kita mo, ulan na po, kasi may butas yung bubong. Hindi mo ba nakikita na pasalamat ka, may butas lang yan? Hindi ka natutulog sa ilalim ng tulay. Na kahit binabaha yung tirahan mo tuwing may malakas sa pag-ilaman, na meron kang tinutuluyan, na meron kang bahay na nasisilungan, ano po? So, mga bagay na makikita po natin na napakahalagang binigay ng Diyos, pero hindi natin ine-enjoy. Na po kasi tinitingnan natin na yung mga material na mga bagay na gusto mo, na wala ka, paano po naman kaya kung gawin natin na bilangin natin yung mga bagay na meron ka? Huwag mong bilangin yung mga bagay na wala ka. Kung ano yung meron ka, yun ang dapat po natin ipagpasalamat. Kaya kung wala kong anak at meron ka ng mga asawa, matanda na po na meron kang anti-stress. Ano po kaya sabi ko, stress ako sa iyo din. Talagang ano po. So yan po'y kasama na po na meron tayo kasama sa buhay, may partner. Na kung ikaw naman ay single at naghahanap ka ng kasama, talaga naman gusto mag-double trouble. So hindi pa time at kung ikaw naman naghahanap ka ng kasama mo sa buhay na ilalayo ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos, kundi hahanapin mo yung kasama mo na ilalapit ka sa presensya ng Diyos. Yung meron kang accountability partner, yung kasama ka na kapag humihina ka, na kapag yung tunay nga na kailangan mo ng kalakasan, meron kang kasama na magpapalakas sa iyo, no? Meron kayong ups and downs na merong maganda. So, sa buhay, huwag kang malulungkot, ano po, kasi kapag yung lungkot sa isip mo, ay tumating na naman po sa reaction, ano, na yung emotion, ay yun yung magiging resulta. Kaya nga, kapag happy ka, diba, tumataas yung adrenaline mo, at tunay nga naman po. So, napakalaga Psalms 103 verse 2, bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits. Ano po? Yung mga biyaya na dapat natin, ano, kasi kung atin lang kung bibilangin, hindi ko kayang bilangin ang ating kong mga daliri. So, dapat meron na ako isang 78 years old, ano po, na hospital siya. So, habang nasa ospital siya at ibinigay na po yung bill sapagkat siya ay tunay nga na tapos na at time for release niya na, ang sabi po nung 78 years old na yun na napakabuti ng Diyos. Ako, ang sabi ng anak, bakit ibinigay namin yung bill? Ang sabi nung tatay nila ay napakabuti ng Diyos. Ano po? At the 78 years old ay nakita niya, hindi nasabi niya na purihin ng Diyos dahil sa binasabi niya na sa impit na kanyang baby, sabagat sa edad niya, 78 years old, na ang dami niya pala na po ng mga taon, araw, at mga pagkakataon na binigyan siya ng Diyos, ng libreng oxygen, na ikaw ay hihinga ng libre. Sige nga po, inhale, exhale. Inhale, exhale. So, libre po ng oxygen. So, talaga ikaw ay ng ospital, kailangan itong bayaran, no po, ilalagay sa oxygen, samantalang ipupili sa atin ng Lord. Napakalaking blessing na po sa atin. So, one, of course, no po, positive living in a negative word. One, count your blessings. So I praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. So yan po sabi sa Psalms 103 verse 2, katandaan po natin, ano po, na lahat na ibinigay po ay huwag natin kakalimutan na tayo po ay magpapasalamat sa ating po Panginoon. Second is God, guard your thoughts. Ano po? Kaya po natin na dapat natin, ano po, nabantayan ang ating pong mga iniisip. Kaya nga po na napakahalaga sapagkat ito po ay pinakikita na yung thoughts natin. Ano po? At tinuturo ni Apostol Pablo na renew your mind. Baguhin mo na kung yung mga
iniisip mo na puro masama, puro negative. This is a time for renewing your mind into a positive outlook sa buhay. Sabi dapat binabantayan po natin at iniingatan natin yung ating pong mga iniisip. Diba? Sa isip mo po, no? Meron kang karamdaman. Sasabihin mo, gagaling ka. So yung sabi ng brain mo, ng utak mo, so seriously, yung mga cells mo, ay tunay nga ng mga susunod dyan. At gagaling ka, lalo sasamahan mo ng faith with God. Ano po? Na napakahalaga na mayroong connection with your brain, with what is in your mind, to your body, to the cells na nagpapakita na ikaw ay mayroong pong positibo na attitude. Kaya nga po, yung brain, ano po, sa mga bata po na lalo kung mga gifted, titingnan daw po sila daw po ay may extra cell na po sa cognitive thinking nila ay advanced rather than the ordinary. Kaya nakita ng mga genius kapag meron silang mga photos sa kamay lang po, binibilang, sa mga kamay ay tunay nga na nakikita na nila. So in psychology, the theory of mind is a foundation mechanism for navigating social situation, yung awareness nila. Kaya kami po ay naglalaro ng Connect 4. So ito yun, I'll show it to you. Yan. So Connect 4 is just only horizontal, diagonal, or straight lang siya. So three ways of winning. So kung sino magtalo si Brother Eddie na ako, yun ang papalit. So wala mo kaming talagang binatbalit, princess, abagkat talaga kabila ng kapatid ni Brother Edwin. At ang galing na i-trap kami na hindi kami makakonect sa apat na design. So tunay na inaasap na kami ng, like for example, ng mga madaling araw, 1 or 2, si Brother Edwin humihilit na kami ni Princess. Sabi ko, panalunan mo, pasig ka. Hindi kita ibibili, talaga gusto mo. So sabi ko, mga sa game. So yun, ako guide your thoughts. Kung nga naman parang bribery na, sige po nalunin mo, ibig ka na gusto mo, So, nag-check ako because nung kaisipan ko na, sige nga, pera ko pa, para lang mapalo. So, nahalaga na talagang binabantayan natin yung ating pong mga laman ng ating pong mga isip. So, ito po ay napakahalaga sapagkat yan po in terms, in scientific, in psychology, ay napakahalaga. Kaya nga po, di ba, broken hearted, mahina emotion, nalagay sa isip, kaya nawawala sila sa sarili. So, napakahalaga ng alagaan po natin yung laman ng ating po mga isip, sapagkat ito po ay tinuturo ni Apostol Paul that the idea is through our mind na magkaroon tayo ng magandang mindset para maunawa is focusing on spiritual matters. Kailangan naman po na ating pinaghihirapan, kaya ikaw kung sa career, kung hindi ka gano'n naging na magandang posisyon mo, o ano man, pasalamat ka dahil may trabaho ka. So, pero iba, kahit gusto magtrabaho, walang trabaho. Kung may kinikita, pasalamat natin sa pagiging blessing. So, kung ikaw naman ay nag-aaral, so, ibigay mo na ikaw ay maging tunay na sa Panginoon, inaalay sapagkat yung pag-aaral, yan po ay way na tayo magamit ng mga estudyante, kaya yung mga youth services, patuloy nyo lang yan, mag-invite kayo, because this is a time to share the Word of God, the salvation, and about the goodness sa ating buhay. Kaya nakikita po natin na napakahalaga sa atin po, sapagkat ang ating pong kaaway dito ay tunay sa mundo ito ay mga evil spirit against the power of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, against na po. Kaya yung mga evil spirit na natin nakikita, dito marami pumapasok sa ating mga isip. Ito po sinisimula kung bakit po nakakaroon po ng ating po na tamang landasin, tamang gawain na ating po lalakbay. Kasabi po nila, what your thoughts, they become words. And after words, they become your actions. And after your actions, magiging habits. And after habits, they become character. And after character, your destiny. Kung ano kayo ngayon, yun ang magiging kinabukasan mo kung ikaw ay taong may positibo
positibong pananaw sa buhay. So for sure, maganda yung magiging kinabukasan sapagkat ang plano ng Diyos sa akin ay tunay na maganda at ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay tunay na hinanda niya na kung tayo lalakad na merong tamang pananaw, tamang pag-iisip, ay malakad sa naisipan. So, ano po yung mga suicidal thoughts yan? Yung mga nagpapakamatay at nagkakaroon. Kasi yun po yung mga evil spirit, alam po, na bumubulong sa kanila, na wala ka ng kwenta, wala ka ng pag-asa, na wala ka ng magagawa. Ito yung mga ini-entertain, ano? Kaya may mga nanonood ng mga nakakatakot, ano? Mga imagination, kaya minsan ito, kumalas ko takot ka. Kasi pumapasok sa isip mo at naglalaro sa mga paranormal. Kaya ako nanonood ako ng sine. Bakit ako nanonood ng sine? Gusto nakakatakot. Itatakot ko sa sarili ko. And at the same time, magbabayad pa ako. So, kailangan guard your thoughts. Yung mga papapasukin mo sa isip mo, dapat marunong kang mag-ingat sapagkat yun mo na nagre-reflect sa iyong pagkatao. Kaya tayo na, ibig sabihin wala ka ng pag-asa, hey, I am a child of God, no? Yung spirit ng Diyos, the power of the Holy Spirit is more than powerful than the spirit of evils, no? Because we are more than conquerors. We are victorious in God's presence. So, napakahalaga po yun. Kaya nga po merong salesman. So, yung salesman, nang sa pong factory ng mga tsinelas ay pinadala ng supervisor sa isang bansa na kung saan hindi sila marunong gumamit ng tsinelas. So, sabi ng unang salesman na ito, pumunta siya sa bansang yun at tunay nga na pinakita niya at in-explain niya yung product at tunay nga na sinabi niya na kahalagahan, ano, or in-explain niya. So, hindi na convince yung mga tao sa bansang yun kung saan hindi sila gumagamit ng tsinelas. So, bumalik na ng salesman sa factory, sabi yung supervisor, okay, hindi mo sila na-convince, I will send another salesman para ma-convince nila yung mga tao sa bansang yun. So, dumating yung second salesman, at ginawa ng second salesman, so lumapit siya doon sa mga tao at nagbigay siya ng example. So ito sabi na ito, may suot dito para tingnan nyo kung ano yung benefits or ano yung maganda na mararamdaman ninyo pag meron sapin ang inyong mga paa. So bigyan example at kung gumamit sila at tunay nga naman na naranasan nila yung benefits na sila ay di masusugatan sa paglalakad ng nakayapa at hindi na sila masasaktan at napakasarap pala ng feeling kung meron sakit ang kanilang mga paa. So ano yung lessons? Ang lessons na kailangan ipakita mo yung sample. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, ipakita natin na tayo ay merong magandang halimbawa na kung saan ang ating mga iniisip ay para lamang sa kapulihan. Tapos meron tayong halimbawa, ano man ang nararanasan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, daanan mo lang yan. Huwag mong tatambayan. Huwag mong istambayan. Kapag dinaanan mo lamang, ay makakaya ng Diyos at ng Diyos ang ating Lord. Pag pinambayan mo yan, noong lahat ng mga, anumang mga masasama, no, na pag-iisip, na magawa ng kaaway, ay darating sa iyong mga kaisipan hanggang sa ikaw ay tuloy na manlulupay, manghihina. Friends, brothers and sisters, ang sabi po ng Diyos sa atin, kung naman laban natin sa mundo ito, ay hindi tayo nag-iisa. Ang laban po natin sa mundo ito, ang Diyos ang ating pong kasama. Kaya sabi po natin, okay, those verses, Matthew 6:30, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ikaw ay hindi magpapatalo sa pagka-promise ng Panginoon sa atin, so therefore, kakayanin natin sapagkat Diyos ang ating pong kasama. Wala tayong kaya, no po, na tunay na makakaya natin sapagkat ang Diyos ang palagi. Kaya trust in the Lord, Proverbs 5, seek in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will
don't direct your thoughts. Ano po yun? Trust. Ano po? Malalaki po na, sakto, nilagay natin sa isip natin, ano man nararanasan mo? Ano bang kabigat sa buhay? Lord, I trust you. Lord, I seek you. Lord, I hold on to the promises. At yun po yung mahalaga. So, makita po natin sa guard your thoughts and trust your Father. Our Father is in heaven, is an all-knowing God. Ano po? Omnipresence, omniscience, ano po? Everything. So, mahalaga po tayo mag-employ positive thinking. There, like a health benefits, na tunay nga naman po na makakamit natin longer lifespan, lower rates of depression, reduced risk of cardiovascular disease na po related sa atin po. So, yun po pag meron ka positibo na pakasaya, ano man makarasa mo, hey, I'm really positive that I believe in the Lord, that God's promises, and I claim the goodness of the Lord Jesus Christ. Trust without fear. That the Lord said, Isaiah 58:10, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, my ways. Declares the Lord. So, na po, kaisipan ng Diyos ay hindi na mabuti. Na po, lalo sa kaisipan natin, sapagkat ang Diyos ang tutulong po sa atin sa araw-araw lang po, sa buhay. At tuloy nga naman po, so third one, na po, positive living in a negative word. One, important, counter blessings. Second, guard your thoughts. And third one, I belong to God. So, yakap po tayo ng Diyos. Ano po? Sabi nga ng Diyos, sa akin, hindi ka pwedeng agawin. No? Sinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon. So, therefore, hindi na hayaan ni Lord na tayo po ay makuha at maagaw pa ng kaaway. Sabi natin, I belong to God. Sige nga po, sabi po natin sabihin, I belong to God. Po, tunay na tayo ay nasa presensya ng Diyos at kapag ang Diyos po ang nasa atin, sigurado po na tayo ay magtatagumpay sapagkat hindi na tayo kaya pabayaan at hindi na po tayo kayang iwanan. So, I belong to God. Nga po yakapin natin ang ating mga sarili. Hug yourself and say, I belong to God. So, yun po mga naghahanap po ng kayakap dyan. Huwag kayo muna. Si Lord muna ang kayakap sa inyo. I belong to God. So, napakahalaga po nun. But you belong, sabi dyan, 1 John 4:4, but you belong to God, my children, and have repeated the Holy Spirit of the Spirit who is in you is more powerful than the Spirit in those who belong to the world. Now, for another translation, which I love this translation very much, so you are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you that is in the world. Diba? Kung naman po, mga naranasan natin sa araw-araw, nangihina po tayo, meron kang sadness, loneliness, meron kang worries in life, ano po sabi, that the Spirit of the Lord is greater than anything else. Nahalaga po yun, natin alalahanin po natin kakalimutan at ilagay natin sa ating po mga pag-iisip. Try to recognize every day na po. At sasabihin po natin from start now, hello, I'm a positive person. No? So, alis natin yung mga negativity, asin na po natin yung mga anumang mga klase na iba't ibang mga kumubulo sa ating kaisipan, sa pag-isip natin. Hello, I am a positive person. Sige nga, kailangan pagmamalaki natin ngayon yan. Kung ikaw ay isang negative na po, na tao, sabihin mo sa iyong harap, hello, I'm a positive person. Okay, doon naman sa likod mo. Hindi mo mag-exercise lahat na po, hello, I am a positive person. Napakalaga po nun, sasabihin po natin, I'm a positive person. Sa kapag ikaw, ang palagi sumasama sa mga taong puro negative, for sure na ma-i-influensyahan ka o mahawa ka. Kaya kung ikaw ay positive person at sila'y nalago, dapat ikaw yung makahawa at ikaw yung bigay ng influensya. Napakalaga po dito sa araw-araw sapagkat tunay na kung tayo po ay nasa presensya ng Diyos, ano po, hindi tayo kaya talo, na mga away, sapagkat mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po sabihin natin, yes!
I am free. I am free from negative things. I am free from stress. I am free from worries. I am free from sadness. I am free from jealousy, from anger. At tunay na tayo, nanibago ng pag-iisip sapagkat ibibigay ng Diyos ang kapayapaan ng ating mga pag-iisip kung tayo ay patuloy na magiging halimbawa at lalakad sa harapan. Sabi na kalugod-lugod, mabuti, at ang kanyang kalooban lamang ang mangyari po sa ating mga buhay. Sige mga kapatid, magulang, inaanilang ko po kayong tumayo at ating pong aawitin ang awit na kung saan ay maging awit po ng ating mga puso. At nais ko pong tandaan ninyo at ilagay sa ating mga isip na ikaw ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan. Huwag mong isipin na ikaw ay hindi mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Sapagkat ang iyong pangalan ay nukit na sa kanyang mga palad. Sapagkat tunay ng Diyos, ang Diyos po na mapagmahal sa bawat isa po sa atin. So ipawitin po natin ang awit na ito. Huwag mo sanang isipin, hindi kita nagtatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. Ang aking nalalaman, ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dating. Di mo ba nalalaman na ika'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking napapatig. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y manlumusta. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong harapan, Lord. Lord, maraming pong salamat sa pagkatunay kong kapangyarihan na hindi kayang daigin ng mga anumang spirito, Panginoon, na bumubulong sa aming mga kaisipan. Kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na sumusuko ang naluman-laman ng aming mga isip, Panginoon. Ang mga isip, Lord, na nagpapabini sa amin. Mga isip, Lord, na nagpapahina na aming mga pananampalataya. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Sa katalang po namin, Lord,
Hindi po namin kaya, Panginoon, anumang laban, anumang hamon sa buhay, hindi na po namin kasama. Lord, tunay, Panginoon, ang pagiging positibo ay patuloy ilagay, Lord, sa amin po mga isip, Panginoon, na kami ay mahalaga sa iyong harapan mo, Diyos. At hindi ko po kami, Panginoon, kayang mabalangin. Wala ka po, Panginoon, tunay, Lord, na mayahambing sa itong kabutihan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magpalakas sa amin, Lord. Not only, Lord, for our spiritual life, Lord, our, Lord, emotions, so God. Lord, tuloy mo kami yakapin, Panginoon. Lord, ang mundo na aming ginagalawan ay tunay, Panginoon, na marami sa amin, Lord, ay natatakot. Marami sa amin, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa. Lord, samahan po kami, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw maghari sa aming mga buhay. Ang iyong presensya, Lord, ang aming maranasan at anumang gawa ng kaaway, Lord, ay aming sinasaway pang sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, dakila ka, O Diyos, at hindi ka po nagbabago, Lord. Lord, sa aming pong buhay, patuloy namin, Lord, na mabilang ang mga biyaya na kung anong meron kami ngayon, Panginoon. At aming bantayan ang aming mga iniisip. At tunay namin, Lord, ilalagay sa aming pong mga isip na kami, Panginoon, ay sa iyo lamang, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Kaya tunay, Lord, hindi ka mo nagkulang sa amin. At sa mga pagkakataon ito, Lord, na kami po, Panginoon, ay patuloy na nilisan sa lugar na ito, na taglay namin ang positibong pananaw na kami po, Panginoon, ay haharap sa araw-araw na ikaw ang aming pong kasama. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na ibibigay sa amin ang kalakasan at Lord, katatagan, Panginoon. Lord, pagpalayang bawat sa iyo sa amin, anumang karamdaman, anuman, Lord, na paghihirap ay nararanasan, Lord, maranasan ang ginhawa mula po sa ibayang ng Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Sa iyong paglisan ay huwag po namin kalimutan na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Aalis kami, Lord, sa lugar na ito. At patuloy ka namin, Lord, kasama, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan. Kaya ko pa nasabi, Amen and Amen. Sa mga naman ko, I love you, kapatid ko. God bless you. We love you all. Maraming salamat po sa ating God's message. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, tinatawagan po ang Brother Ray Acosta. Ang ating pong tithes and offering encouragement ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians 8:5. Ang sabi dito, and they exceeded our expectation, they give themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Sa Tagalog, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito po ang encouragement ni Apostol Pablo na inaano niya to doon sa Corinto, sa aklat ng Corinto, na inaano niya Apostol Pablo na ang mga taga-Corinto na bago ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. So, kapag tayo, in-encourage tayo ni Apostol Pablo, pag inuna natin ang Panginoon ay mas madali na po ang pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering sa Panginoon. So, mas malaki kasi po ang sarili natin kaysa mga ating ino-offer sa Panginoon. So, ang ating sarili una at ang pangalawa naman ay ang ating mga nakakayanan na maibigay natin sa Panginoon.
tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, mabuti at tapat sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa aming kalakasan, sa aming pong mga pinagkukunan namin, na aming pong kinikita, sa aming pong income, Panginoon. Lord God, I pray na kami po inyo pong pagpalain ng higit pa sa inyo pong ministeryo, Panginoon. Kung saan niyo po kami lalo pang magagamit, Panginoon, hindi lamang sa aming mga pangailangan namin personal, Panginoon. Lord God, I pray na patuloy niyo pong ibuhos ang inyong pong yaman sa aming pong church, sa aming pong pamilya, Panginoon, Lord, sa aming pong mga pangailangan sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Para naman po sa ating closing song. Ito po, meron pa po tayo itong gawain ng finance project, 5 piso mula sa puso. Para naman po sa ating closing song, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin ang In Christ Alone. May po yung manalangin, Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat din po, Lord, sa iyong pong mga salita na aming pong napakinggan. Patuloy na ikaw ang Diyos na magpala sa iyong pong mga anak. Ikaw ang Diyos na magpalalim, magpalago ng aming pananampalataya. At kayo din sa aming buhay, ang pagiging, Lord, positibo, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa anumang aming nararanasan, ay yun ang nararapat dahil, Lord, Ikaw ang Diyos na kung saan ang lahat ng bagay na ipinaparanas mo po sa amin ay mayroong dahilan. At ang lahat po ng ito ay makakatulong po sa amin upang ang aming pananampalataya ay mas lalong lumago, mas lalong lumalim. Ito man ay pagsubok, ito man ay problema, Panginoon, ay ito'y pagpapala, Panginoon, sapagkat nais mo po na kami ay maging matatag. Lord, tunay nga na ang lahat ng bagay na dumaraan sa iyong kamay, na iyong ipinapahintulot, ay pagpapala sa aming buhay. Una sa aming pananampalataya upang kami ay lumago, maging matatag at lumalim sa paglilingkod. At kaya hindi naman, Panginoon, kalakip po nito ay ang pagbubunga po namin na ang mga bungang espiritual ay lumilitaw. Samantalang kami, Panginoon, ay nagpapatuloy sa kabila ng anumang mga, Lord, mabibigat
na mga bagay na aming pinagdadaanan, mga problema, mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa lahat, sa mga pagpapala, sa iyong kabutihan. Lahat ng bagay ay tunay nga, Panginoon, na iyong minabuti para po sa amin. Kaya Lord, walang dahilan upang ang aming kaisipan ay maging negatibo, kundi mapuno kami ng pagpapasalamat na kung saan sa kabila man ng mga bagay na pagdadaanan ng aking mga kapatid, ang pagpapasalamat ay pagpapakita, Lord, ng aming pagtitiwala po sa iyo, na positibo ang aming kaisipan, na ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan sa amin. Ikaw ang Diyos na nariyan upang kami gabayan, upang kami ay papagtagumpayin bilang iyong mga anak, bilang mga mananampalataya. Sa sandali po ito, Panginoon, kami rin po ay lumalapit po sa iyo. Lord, tinataas po namin sa iyo si Nanay Leonie, na ngayon po ay pinasok sa ICU. Lord, ikaw po ang humawak po sa kanya. Lord, dinadalangin po namin siya sa iyo. Sama-sama po kami lumalapit po sa iyo na ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagsama ay kanyang maranasan. Yung mga doktor po na nag-aasikaso po sa kanya, bigyan mo po sila, Lord, ng wisdom, Panginoon. Hawakan mo po, Lord, ang kanilang mga kamay sa kanilang paggagamot sa kanya, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, ikaw ang Diyos na patuloy na mag-ingat, mag-sustain ng pisikal na kalakasan kay Nanay Leonie. Lord, dumadalangin po kami na ikaw ang Diyos na magbigay, Panginoon, ng patuloy ding kalakasan sa kanyang mga anak, and even, Lord, yung mga gastusin na kailangan po nila, Lord, i-provide mo po, God. Sa po namin pinagkakatiwala ang aming kapatid po na ito, na si Nanay Leonie, na alam po namin na ikaw ay makapangyarihan at wala pong imposible po sa iyo. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Patuloy mo pong ingatan ang aking mga kapatid. Sa muli, Panginoon, na aming tatahakin sa isang linggo, na muli ng aming buhay, ay masumpungan mo kami na patuloy na sumusunod, patuloy na naglilingkod, patuloy na isinusulong ang iyong kaharian dito po sa lupa. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. At gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay magkamayan at magbatian sa ating natapos na gawain.
Wag po muna, huwag tayo pa may konting pagsasalusunod. Wag po muna tayo umuwi lahat, meron po tayo konting pagsasalusunod.